Hay nako, nag-iinarte lamang yung asawa mo. Noong kapanahunan ko, hilot lang ipinapanganak ang mga bata. Bakit? Hindi ka ba naging maayos? Sa hilot ka rin naman galing Parang panganganak lang? Kailangan pa ba sa ganito kamahal na hospital? Ma, sinabi na mismo ng doktor na sa ospital na ito pwedeng manganak si Kaya dahil delikado ang posisyon ng bata. Pwede ba, Ma? Pagod ako. Itigil mo muna ang pagsalak. Hindi pwede! Sino magbabayad ng 10,000 kada isang araw? 3 araw na nandito ang asawa mo? Ako na ang magbabayad. Ano ikaw mo? Ikaw magbabayad? Huwag kang magpatawa. Dahil kahit 5 duling wala ka. Isa ka lang taong bahay at pagsisilbi lang sa amin ang alam. Babayaran ko. At talagang sasagot ka pa! Ma! Pwede bang tumigil muna kayo? Sinisigawan mo ang mama mo! Galit na itinuktok ni Don Facundo ang kanyang tungkod. May karapatan siyang magalit. Babae ang anak mo. At hindi mo sa amin agad sinabi nung nagbubuntis pa. Malas! Sino ang magdadala ng pangalan natin? Nag-aaksaya ka ng pera sa babaeng yan! Kaagad ang naging pagyuko ni Conrad. Nagbago kaagad ang ekspresyon nito na tila naging isang maamong tuta. Pa, wala na tayong magagawa. Nandyan. Walang magagawa! Babae ang anak mo. 5 piso lang ang halaga niya kung ako ang tatanungin mo. Walang silbi. Hindi magdadala ng apelyido namin kapag nag-asawa. Paano kung sa susunod babae ulit? Dagdag pa yan sa pakakainin. Yan! Ramdam ni Kaya ang malakas na pagtama ng 5 pisong bariya sa kanyang noo na ibinato ng Don. Hindi niya man nakikita, ngunit naman niyang pag-agos ng likido roon na kaagad niyang kinapa at tiningnan. Kasalanan mo yan, Kaya. Takot na paninisi ni Conrad sa kanya. Tama si Mama. Malas. Kung hindi sana babaeng ipinanganak mo, hindi mo aabuti ng... Conrad! Gigil na sigaw ni Kaya sa kabila ng pamumutla pagkatapos ng panganganak. Ako lang ba ang gumawa ng malas na tinutukoy mo? Anak mo yan! Anak mo yan, Conrad! Kita mo na? High blood na sambit ng Donya na nagpapaypay pa. Kung hindi mo inispoiled yung asawa mo, hindi magiging palasagot. Naranasan lang maging prinsesa ng ilang araw, nakalimutan na ang posisyon niya. Naikuyom ni Kaya ang kanyang kamao kung saan maigpit niyang hawak ang 5 pisong ibinato sa kanya. Nanumbalik sa kanyang alaala ang mga araw na gawin siyang alila ng kanyang biyanan. Magsimula nang piliin ko kayo. Nakalimutan ko na ang sarili ko. Akala ko, kapag pinagsilbihan ko kayo at ginawa ang lahat ng pinag-uutos nyo, matatanggap nyo rin ako balang araw. Mahina niyang sambit. Pero isa lang palang malaking ilusyon ng pangarap ko. Mali na ipinilit ko ang sarili ko sa mga taong hindi nakita ang halaga ko. Anong ibinubulong-bulong mo dyan? Naiinis na tanong ni Doña Amanda bago binitawan ng kanyang kwelyo at binalingan ng tingin si Conrad. Anong balak mo sa babaeng ito? Siguraduhin mo na kapag umuwi yan, mapapakinabangan. Tambak na ang labahin at hugasin. Ang dumi ng bahay. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagawa niyang lahat. Pero ma'am, cesarean po ang pasyente. Sabat ng nurse, nakapapasok pa lamang. Hindi siya pwedeng gumawa ng kahit na anong mabibigat na gawain kapag nakauwi. Kita mo na! Tila konsumido na sambit ng Don. Ang laki na nga ng nagastang pera! Mawawalan pa ng kwenta! Tama ang papa mo. Baka namang kami pang mag-alaga riyan sa asawa mo, Conrad.
Tumulo ang luha ni Kaya. Ngayon niya lang naramdaman ang pagkapahiya sa tanang buhay niya. Sa dami ng taong pumasok sa kanyang kwarto, lalo niyang napatunayan kung gaano niya katagal ibinaba ang sarili niya para lamang matanggap ng pamilya ng kanyang asawa. Nang ikaw ang magkasakit, may narinig ka bang reklamo sa akin? Tuluyan ang sumabog si Kaya. 3 taong kang hindi makatayo sa higaan mo. Sinong nagpupunas at nagpapaligo sa iyo, Mama? Otomatikong naitikom ni Doña Amanda ang bibig nito. Kita ang matinding pagkapahiya. Ikaw, matagal kong tiniis ang kaartihan mo. Turo ni Kaya sa Don. Ayaw mo kong paggamitin ng walis o kahit ng vacuum. Isa-isa kong pinupulot ang balahibo ng pusa mo. May narinig ka ba sa akin? Stupida! Natututo ka ng sumagot ngayon? Sige, sampalin mo ako pa. Pag-uudyok niya sa nakataas nitong kamay sa ere. Sampalin mo ko para malaman ng lahat kung gaano kahabang sungay na itinatago mo. Narinig niyo ba? 5 piso lang ang ibinigay ng pamilyang niyang pagkatapos may ipanganak yung bata. Tapos ipinagmamayabang ng matandang babae na 10,000 sa may mga lalaking anak ng iba nilang pamilyang ibinibigay. Mga ipokrito. Ano bang halaga ng apelyido nila? Kala mo naman kung sino mayayaman kung makaasta. Sinabi mo pa. Kahit sino magagalit ano? Ikaw ba naman alilain ng ilang taon tapos hindi pa kainin? Hindi ka pa ba sasabog sa galit? Kawawang pasyente. Kung ganyan ang pakikisamahan kong pamilya, hihiwalayan ko na. Ipapakulam ko ang buong ang kanila. Pweh! Nakapamaywang ang Donya. Dahil sa kaartihan ng babae yan, nagkaroon ng pula-pula ang anak niya ng panidihin niya. Panibagong gastos na naman. Kaya sino kayo para husgahan ang pamilya namin? Pasensya na po pero pwede bang lumabas muna ang hindi pamilya ng pasyente? Nauubusan na ng pasensya na sabi ng doktor na kadarating lamang. Maliban sa pamilya, wala nang ibang maiiwan. Dok, kumusta po ang baby ko? Yun kaagad ang tanong ni Kaya nang sila na lamang ang naiwan. She's fine, Mom. I just want to inform you. Allergy sa gatas ang anak mo. Po, Hindi ka nabibili ng gatas. Padidihin mo yung anak mo. Panibagong gastos na naman. gigil na sambit ng Don. Wala akong pakialam kung gaano kasakit dahil wala kang mailabas na gatas. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, mahal ang hypoallergenic na gatas. Nahihilong na paupo ang Donya. Oh, ano bang kamalasang meron kayong mag-ina? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Kung hindi mo hiwalayan ng babaeng yan, Conrad, yan ang hihila sa'yo pababa. Sasagot pa sanang muli si Kaya nang pigilan siya ng kanyang asawa. Itahimik mo yung bibig mo, Kaya. Tama si Mama at Papa. Kaya wag nang sumagot. Ngayong nakapanganak ka na, babayaran mo ang lahat na naging utang mo sa akin. Maghanap ka kagad ng trabaho. Naririnig mo pa yung sarili mo, Conrad? Nasaan ang bibig mo? Hindi mo na nga kayang ipagtanggol ang asawa mo. Gusto mo pang magtrabaho ako kaagad? Gigil at galit na naikuyom ni Kaya ang kanyang kamao. Napunta sa kalahating hukay ang buhay ko nang ipinanganak ko ang anak natin. Cesarean ako. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Nasaan ang konsensya mo sa amin? Sabihin mo. Asikasuhin mo na ang release paper, Conrad. Kapag hindi mo pa nailabas ang babaeng ito, itatakwil kitang anak. Opo, Ma. Nagsisising naipikit na lamang ni Kaya ang kanyang mga mata. Lalo niyang napatunayan na nagkamali siya ng lalaking pinili. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang naging desisyon dahil may anak na sila. Isang pagkakataon pa, Conrad. Bulong niya sa kanyang sarili. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon para sa anak natin. Sa isang iglap, ang huling tiwala na pilit niyang ibinibigay sa asawa
ay tila tore na tuluyang gumuho nang makitang babaeng nasa kanilang sala. Pag-uwi nila sa kanila, malaki na ang tiyan nito at mukhang kabuwanan na. Nautos ka na sa mga maid, ma, pa. Ito na ang lahat ng gamit ng babaeng yan. Pwede na siyang umalis. Good job, Dayan. Hindi na pwedeng magtagal ang babaeng yan dito. Puro palabas na lang ang lahat ng pera. Wala naman kaming napapakinabangan. Lahat ng kamalasan, dala-dala na ng mag-inang ito. Kasabay ng malakas na pagkulog ang pagbuhos ng ulan. Sinabayan iyon ng malakas na pag-iyak ng sanggol na karga ni Kaya. Sinong babaeng yan, Conrad? Nanginginig sa galit na tanong ni Kaya. Sumagot ka! Sinong babaeng yan? Taas noong nakapamewang ang kanyang biyanan. Tila ba proud ito sa ginawang pagtataksil ng kanyang anak. Si Dayan, ang tatay niya ang COO ng Atrium Hotel at iba pang business ng mga Guevara. Kilala mo ang mga Guevara? Sila ang pinakamayamang tao dito sa bansa. Doon nagtatrabaho ang mga magulang ni Dayan, kaya walang-wala ka sa kalingkingan niya. Guevara? Umiling si Kaya. Papaano kaya kung sabihin niya na ang pamilya niya ang tinutukoy ng mga ito? Gulat ka? Matagal na kami may ugnayan kila Dayan. Siya ang koneksyon namin para makilala kami ng mga Guevara. Matagal mo na akong niloloko, Conrad. Lumapit sa kanyang babae. Kahit ngayon niya palang ito nakita, nababasa niyang huwad ang luha nito. Napakagaling nito sa pag-arte dahil bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan. Mahal na mahal ko si Conrad, Kaya. Yung nangyari sa amin, parehas namin yung ginusto. Kahit alam ko na ikaw ang legal na asawa, pero walang kinalaman ng bata. Makikiusap ako. Wag mo sanang madadamay ang batang tinatala ko. Pwede ba? Kahit anong gawin mong pag-iyak, niloko niyo pa rin ako. Kaya wag kang... Bigla na lamang ang pagkatumba ni Dayan na tila ba itinulak niya. Kahit ako na lang ang pahirapan mo, Kaya. Bakit kailangan pang madamay ng batang dinadala ko? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Porke ba lalaking anak ko kaya naiinggit ka? Kung gusto mo, aalis na lang ako. Conrad, hindi na dapat. Tumayo ka, Dayan. Wala kang kasalanan. Dali-dali ang pagtayo nito sa babae. Ayos ka lang? Wala bang masakit sa'yo? Ayos lang ako. Kaya! May kalakasan ang naging pagtulak sa kanya ni Conrad. Hindi ko akalain na ganito pala kakitid ang utak mo. Hindi ikaw ang babaeng minahal ko. Ngayon ko kailangan ng... Ano gusto mong gawin ko? Tanggapin ko na lang ang babae mo? Napayagan ko na lang ang panloloko mo sa akin? Aba, ikaw pa ang may ganag maggalit? Tandaan mo, babae ang anak mo. Talagang galing yan sa'yo, ma? Tanong niya sa kanyang biyanan. Baka nakakalimutan mong babae ka rin. Kung makapambaba ka sa katulad mo, ganun ka na lang. Bakit? Sabihin mo nga sa akin. Nanliliit ka ba sa pagiging babae mo, kaya ibinabaling mo sa kauri mo? Hindi ito makasagot, kaya hindi maiwasan ni Kaya ang mapangisi. Tama nga ako. Nang wala pa ako sa buhay niyo, ikaw ang alila ng dalawang lalaking ito, na para bang dahil sa kasarian nila, ay mga Diyos na sila na silang pwedeng manghamak ng iba. Kaya! Bakit pa? Tanong niya kay Don Facundo. Kung makaasta kayo, para bang napakahalaga ng apelyedo niyo. Ano kayo? Pamilya ng mga dugong bughaw? Kaya, tumigil ka na. Hindi ka naman dating ganito. Bakit hindi ka maging katulad dati? Na mananahimik lang at tatanggapin ang... Sa pangalawang pagkakataon, nakatikim muli ng sampal si Conrad. Ano? Kising ka na? Ano ba, Kaya?
Kalalabas mo lang sa ospital? Hindi mo ako madadaan dyan sa ipinapakita mong kabaitan, Conrad. Kahit pagbali-baliktarin mong rason, kitang-kita ko pa rin ang sungay mo. Kahit anong pagpapanggap mo, hindi mabubura sa isipan ko na niloko mo ko. Isa kang manloloko, Conrad. Kaya ano yung sinasabi mong intindihin kita at tanggapin kong pakikiapid mo? Hindi pa ako baliw na tanggapin ang batong ipupukpok ko sa ulo ko. Sino ka para saktan ng anak ko? Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon. Sige ma. Pag-uudyok niya sa kanyang biyanan na nagpapitlag lang sa kanya. Saktan mo ako. Pero sa oras na lumapat yung palad mo sa mukha ko, sisiguraduhin kong kakalat yung baho niyo hanggang sa wala na kayong maiharap na mukha sa publiko. Ano bang ikinagagalit mo? Tanong ng matandang doon. Pinapainit ang ulo ko ng babae niyang Conrad. Itapon mo na ang mga gamit niya. Palayasin mo na ang salot na yan. Palayasin? Salot? Nandilim ang paningin niya sa galit. Sa simula pa lang ba, plano niyo na to? Kung ganon, matagal niyo na ring alam ang panloloko ng lalaking to. Walang matuluyan ngayon si Dayan. Dinadala niya ang anak ko. Hindi siya pwedeng tumira sa kalsada. Masisira ang pangalan namin sa mga giwara. At ako, okay lang na tumira kasi babae ang anak ko? Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko para pahirapan ako ng ganito? Kaya pwede bang intindihin mo na lang? Lumayas ka ng tahimik. Walang tangang asawa na iintindihin ang panloloko ng asawa niya, Conrad. Kung ganon, Itinapon ng kanyang biyanan ang iba pang mga gamit niya sa labas ng bahay. lumayas ka na! Ma, huwag kang tatanggi, Conrad. Ibinigay na natin ang lahat sa babaeng yan. Tandaan mo, kung gusto mong mas makilala ang kumpanya mo, kailangan mo munang alisin ang anay na sumisira sa pundasyon mo. Yun ang ibinigay sa iyong kondisyon ni Diana para makilala mo ang mga Guevara, kaya sundin mo. Nagdadalawang isip man, itinulak siya palabas ng bahay ni Conrad. Dahil sa paghangin ng malakas, umiyak ang sanggol na karga-karga niya. Sira ng pamilyang pinapangarap ko sa iyo, anak. Pasensya na kung pinilit ko pang ipaglaban. Kahit alam kong sa simula pa lang, wala na akong pag-asa. Patawarin mo si Mami kung hindi kita mabibigyan ng buong pamilya. Saglit siyang nakatulala sa nakasaradong pinto hanggang sa magbagong kanyang ekspresyon, napalitan ang kanyang tingin na matinding pagkamuhi. Sisiguraduhin ko, anak. Sinira nilang pamilya na pilit kong binuo. Kaya sisirain ko rin sila hanggang sa pagsisihan nilang akong kinalaban nila. Mas umurong si Kaya sa pinto upang hindi mabasa ng ulan. Kaagad ang naging pagtawag niya sa taong ginawa niya ng pinakamalaking kasalanan. Dad, mas nanginginig ang kamay niya dahil sa hiyang nadarama. Tama kayo ni Ma'am, Dad. Maling lalaking pinili ko. Niloko niya lang ako. Matagal na akong niloloko ng asawa ko. Dad, I'm sorry. Dahil sa lalaking yun, pinutol ko ang koneksyon ko sa inyo ni... Papunta na ang butler para sunduin ka. Sa mansyong ka uuwi, Kaya. Nalukot ni Kaya ang damit na suot dahil sa matinding kabang nararamdaman. Hindi niya na ngayon alam kung paano haharapin ang mga magulang pagkatapos niyang suwayin ang mga ito dahil sa pagmamahal na inaakala niyang totoo. Ma'am Kaya, nandito na po tayo. Binalingan ni Kaya ng tingin ng kanyang anak na karga na ng katulong bago balingan ng tingin ang taong tiniis niyang huwag makita sa loob ng ilang taon. Ganoon na lamang ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mom, I'm sorry. Kaya, anak? Kaya? Hindi niya maihakbang ang mga paa. Masakit ba ang tahi mo? Maid?
Tulungan niyo ang... Mommy. Oh, Diyos ko, kaya. Ang kaninang matatag na pagsalubong ng kanyang ina ay tuluyan ng nawala at napalitan ng matinding pag-aalala. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Kung hindi ka pa tumawag, hindi ko malalaman na nakapanganak ka na. Hindi mo pa schedule ang paglabas ng ospital. Bakit lumabas ka na? Ano bang nangyayari? Wala sa aking sinasabi ang daddy mo. Ma'am, kaya? Hindi niya na napigilan ang sarili na yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Sa mahabang panahon nang piliin niya si Conrad, hindi niya dinalaw ang mga magulang, katulad ng pinagkasunduan nila ng daddy niya. Yon ang kondisyon nito. Kung pipiliin niya ang lalaki, wala siyang makukuhang kahit na anong yaman sa pamilya niya. Hindi niya rin ipapaalam ang koneksyon niya sa pinakamayamang tao sa bansa. Pinahirapan ka ba nila, anak? Bakit ang payat-payat mo na? At ang mga kamay mo? Bakit ganito na ang mga kamay mo? I'm sorry, Ma'am. I'm sorry kung sinaway ko kayo ni Dad. Tama kayo. Those kind of bastard. Para silang mga linta. Nasisip-sipin ang lahat ng mapapakinabangan sa akin. Buong buhay ko. Kabutihan ko lang ang gusto ninyo. Pero hindi ko yun nakita. Dahil naging bulag ako sa pag-ibig. I'm sorry, Mom. I'm sorry. Anak. Dali-dali ang pagtayo nito sa kanya. Naluluhod siya sa harapan ng kanyang mami. Oh, my baby. Anong ginawa nila sa'yo? Sinira nila ang buhay mo. Sinira nila. Akala ko, magmamatigas ka pa. Malakas at makapangyarihan ang naging boses ng kanyang ama. Sinabi ko sa'yo na sa oras na bumalik ka dito sa bahay, gagawin mo ang tungkulin mo bilang Guevara. Iiwan mo na ang linta mong asawa. Sabihin mo sa akin... Eduardo, sawaya ng kanyang ina. Nakikita mo ba ang itsura ng anak mo? Huminga ng malalim at umiling ang kanyang daddy. Ngayong nalaman mo na kung gaano kadilim itong mundo, kung gaano kahalaga ang kapangyarihan para hindi ka maapakan, na kung mahina ka, hihilahin ka nila pababa. Ipipilit mo pa rin bang? I know that. Nangingilid ang luha na sagot niya. I've learned everything the hardest way. Huwag mo na akong pagalitan. Please, I'm sorry. I really do. Princess. May bigid sa lalamunang sambita ng kanyang ama nang yakapin siya nito. I will make them pay. Pagbabayarin ko ang mga taong sumira sa buhay mo. Dad, that's my job. Sisiguraduhin ko na kahit ang paghinga ay hihilingin nilang wag nang gawin. Dahil gagawin kong impyerno ang buhay nila. Ipinapangako ko, walang Guevara na hindi gumaganti sa taong nang api sa kanila. Pagsisisihan nilang ginawa nila. Isang linggo ang lumipas, ngunit nasa higaan lamang si Kaya. Nang makauwi sa bahay ng mga magulang, ngayon niya lamang muling naramdaman ang kapayapaan. Mas naiintindihan niya rin ang pagmamahal na nakukuha niya sa mga magulang. Ngayong natuto na siya. Claire, anong nangyari sa investigation? Tanong niya sa sekretarya na ipinadala ng kanyang pamilya. Anong ginagawa ng mga taga sa kanilang lungga? Ipinakilala nila sa lahat si Miss Dayan, Ma'am Kaya. Nagsagawa rin sila ng celebration para malaman ng lahat na lalaki ang anak na dinadala ni Miss Dayan. Mapait siyang napangiti. Hindi niya ako nagawang maipakilala sa lahat. Dahil akala niya, isa lang akong basura na walang halaga. Ako naman si Gaga, naniwala na baka ganun lang siya magpahalaga. Umiling siya bago bumuntong hininga. Ano bang klaseng batong ipinukpo ko sa ulo ko, Claire? Ma'am, walang pinipili ang pagmamahal. Hindi pa huli sa iyo ang lahat, ma'am.
Marami ka pang oras para ayusin ang buhay mo. Nandiyan namang magulang mo. Silang magiging ilaw at haligi mo sa pagsisimula mo. Napakaswerte ko sa kanila. Here, ma'am. May iniabot na mga dokumento si Claire sa kanya. Tama ang naging kutob ninyo. She's after the money dahil akala niyang mayaman si Conrad. Gold digger is after the gold digger. With a cute combo. Nang malaman ni Sir Guevara ang pagpapaimbestiga mo, ibinigay niya ang mga dokumentong ito. Matagal nang nagnanakaw ng pera sa kumpanya ang COO na tatay ni Miss Dayan. Naging kasabwat nito ang ibang tauhan ng company. 10 months ago, nang matanggal sila. They are all blacklisted. Wala nang tumatanggap na company sa kanila. Kaya naging desperado si Miss Dayan para wag siyang maghirap. At anong sabi ni Dad? Wala na silang tatakbuhan. Umiiling na sagot ni Claire. Kilala mo ang dad mo, Ma'am Kaya. Mabait siya at may tiwala sa mga taong tapat sa kanya. Pero sa oras na traidorin siya, hindi nila magugustuhan ang ganti ng isang Guevara. At anong nangyari sa kanila? Nakakulong na sila. Naghihirap na ang pamilya nila dahil kailangang bayaran ng malaking utang nila. Pero hindi na ako nagulat, ma'am. Sabi ko na ganun ang mangyayari sa kanila. Parang kilalang kilala mo ang dad ko Nahihiyang napakamot si Claire. Role model ko ang dad mo, ma'am. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at ng pamilya ko. Kahit sa ma'am mo, sila ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kaya ma'am, kung may papangako man ako, isa lang yon. Hindi ko sisirain ang tiwala ng pamilya ninyo. Thank you, Claire. Kung ganon, let's have a long-term partnership. Kaagad na naglahong ngiti niya nang mabaling ang tingin sa kawalan. Napalitan iyon ng kasiguraduhan ng matinding dedikasyon. Babawiin ko ang mga kinuha nila sa akin, Claire. Pagsisisihan nila na isang Guevarang binangga nila. Kahit nasa bahay lamang, patuloy ang pag-aayos ni Kaya ng malaking sorpresa niya sa kanyang dating asawa. Isinakto niyang paghihiganti sa araw mismo ng paglabas ni Dayan sa ospital galing sa panganganak. Nasa tapat na siya ngayon ng bahay nang naging saksi ng lahat ng kanyang paghihirap. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Chill. May pangaasar na naging pagngiti niya. Nandito lang naman ako para ibigay ang regalo ko. Bakit galit na galit kayo? Paano hindi magagalit? Anong nangyayari dito? Bakit ninyo itinatapon ng mga gamit ko? Ang vase ko na yan! Halos himatayin si Doña Amanda nang ibato palabas ng mga tauhan niya ang iniingatan nitong vase. Niregalo ko yan sa'yo. Hindi ba sinabi ng anak mo? Ano nga? Dahil mas itinuturing mong tao kaysa sa akin. Kaya ipinatapon ko. Trespasser! Lumabas kayo! Pulis! Tumawag kayo ng pulis! Natatarantang sigaw ni Doña Amanda. Mansyon namin ito! Bakit niyo sinisira ang mga gamit? Naha-high blood na tanong ng matandang Don. Conrad! Ano bang nangyayari dito sa asawa mo? May ginawa ka bang kasalanan? May malaki ka bang pinagkakautangan? No pa ba? Paano ako mangungutang? May sarili akong kumpanya. Di nababaliw na pala babaeng ito. Makailang ulit na itinuktok ng Don ang tungkod nito dahil sa pagkainis. Dalian nyo! Tumawag kayo ng pulis. Property damage ang ginagawa. Wag! Lihim na napangisi si Kaya nang makitang takot sa dati niyang asawa. Anong wag, Conrad? Sinisira ng babaeng ito ang bahay. Tapos ayaw mong tumawag ng pulis? Galit na sabi ni Diana. Huwag mong sabihin sa akin mahal mo pa rin siya. Of course not! Kung ganon, bakit ayaw mong tumawag ng pulis? Lalong namutla si Conrad at hindi alam kung paano ipaliliwanag ang sarili nito. Sumagot ka! Ano? Kapapanganak ko lang, Conrad. Ito ba ang selebrasyon na sorpresa mo? Tumawag ka na ng pulis. Iyak na ng iyak ang anak mo, oh. Natatakot na sa ingay nila. Hindi pwede. Bakit hindi?
This is your property. May karapatan ka sa mansyong ito. Ikaw ang may-ari nito, anak. Kaya may karapatan kang... Itinaas ni Kaya ang kanyang kamay na naging dahilan upang huminto ang mga pinayaran niyang tao dahil sa biglaang katahimikan. Ang takong lamang ng kanyang sapatos ang maririnig. At sino may sabing sa kanya at may karapatan siya? Tinanggal ni Kaya ang kanyang sariling salamin. Paano naging sa iyong mansyon, Conrad? Nagbago na ba ang ikot ng mundo? At pagmamay-ari mo na ang unang bahay na ipinundar ko? Anong sinasabi ng babaeng ito, Conrad? Naituktok na naman ng sunod-sunod ni Don Facundo ang kanyang tungkod. Ipakita mo ang mga papeles ng bahay, Conrad. Baka akala ng babaeng ito na porke naging mag-asawa kayo, mapupunta na sa kanya ang mga ari-arian mo. Oh, baliktad nga talaga ang kwento mo sa mga magulang mo, Conrad. Umiiling na sampit ni Kaya. Ay, ang mahal-mahal ang bili ko sa sofa na to. Pero hindi ko na magawang upuan dahil sa dami ng utos ninyo. The three of you, itapon nyo. No. Sunugin nyo. Mabilis naman ang naging pagkilos nito at tinusok ng kutsilyong mahabang sofa para sirain sa kabinuhat ng sofa para sunugin sa labas. Hindi ko na mapapakinabangan, kaya siguraduhin niyo magiging abo na. Kaya, ano bang ginagawa mo? Aray! Bago pa man makalapit sa kanya si Conrad, kaagad ang naging paglapit dito ng dalawang bodyguard. Ilang minuto pa lamang ay natagpuan ang halik ng asawa niyang tiles ng mansyon. Conrad! Conrad! Bitiwan niyo ang anak ko! Bitiwan niyo! Galit na pinagpapapalaw ni Doña Amanda ang bodyguards na hindi man lamang natinag sa pwesto ang mga ito. Ano ba, Kaya? Nasisiraan ka na ba? Tanong ni Diane. Hindi mo pa rin ba matanggap na? Huwag kang sumabat. Masama ang naging tingin niya kay Diane. Kung ayaw mong mawala ng maaga ng tatay ang anak mo, itahimik mo yung bibig mo. Demonyo! Isa kang demonyo, Kaya! Sigaw ng Donya. Ipinapakita mo na ang sungay mo! Ano? Dahil inggit ka kay Dayan dahil lalaki ang anak niya at siya ang mas mahal ni Conrad. Inggit? Ako? Kung demonyo ako, anong uri naman kaya kayo? Umiling siya. Bakit hindi mo sa kanila sabihin kung sino ako para magkaalaman, Dayan? Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kapit ng kanyang asawa. Hindi nito alam kung saan titingin at kung paano ipapaliwanag ang sarili. Oh, hindi ka na makapagsalita. Naputulan ka na ba ng dila? Ang lakas ng loob mong mga bit. Pero ngayong nahuli ka, bakit parang tatakbo ka na? Kaya, huwag kang lalapit kay Dayan. Shh! Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko. Mas lumapit pa siya kay Diana at pumulong dito. Akala mo, kapag naagaw mo na sa akin ang asawa ko, matatalo mo na ako? Hindi ganun kahalaga sa akin para maging mababang tingin ko sa sarili ko. Ang tagal mo na palang may inggit sa akin. Bakit hindi ka nagpakilala? Ano? Gusto mo bang malaman nila kung sino ka? Ako nang... No! Salamat sa pang-agaw mo sa basura ko, Diane. Sinalo mo ang matagal ng dumi sa buhay ko. Kaya itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong malaman nila ang baho mo. Kaya, ang anak ko! Huwag kang mag-alala. Hindi matadamay ang anak mo kung mananahimik ka. After all, ina rin ako. Hindi pa ako demonyo na katulad ng mga ibinibintang nyo. Gusto kong tanggalin ang lahat ng basura sa mansyon ko. Itapon yung lahat sa labas. Yes, ma'am. Lalong nataranta ang pamilya ng kanyang asawa. Hindi alam ng mga ito kung sino ang haharangin nila dahil sa patuloy na pagtapon ng kanyang mga bodyguard. Dahil sa patuloy na pagtapon ng kanyang mga bodyguard sa gamit ng mga ito palabas ng mansyon. Walang hiya ka talaga, Kaya! Bago pa man siya masampal ni Doña Amanda, napigilan na ng kanyang sekretarya ang kamay nito, saka itinulak ng malakas na naging dahilan
para matumba ang donya. Conrad! Anong ibig sabihin nito? Galit na kwinelyuhan ni Don Facundo ang kanyang anak. Sabi mo ikaw ang may-ari ng mansyong ito. Pero bakit hindi mo mapalayas ang babaeng yan? Malakas ang naging pagpalakpak ni Kaya. Meron pa palang may utak sa pamilyang ito. Simple lang naman. Kaya, Ganoon na lamang ang biglaang pagluhod ni Conrad sa kanyang harapan. wag. Nakikiusap ako. Ikaw na ang may sabi, di ba? Sa amin na itong mansyon. Ito ang magiging katibayan ng pagmamahala natin. Basta magiging tapat lang. Pagmamahala natin? Nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Nasaan ang tapat na ipinangako mo? Sarkastiko niyang hinahanap yun. Wala. Nakaranas lang ng konting ginhawa ang pamilya niyo. Nakalimutan niyo ng pinanggalingan niyo. Nakalimutan mo nang naging pangako mo. Ano ang sinasabi ng babaeng ito? Galit na tanong ng matandang Don. Sumagot ka! Conrad! Simple lang. Ako na ang magsasabi para hindi ka na mahirapan, Conrad. Kaya, Alam mo naman na ayaw kitang nahihirapan, hindi ba? Tutulungan na kita dahil mukhang takot na takot ka sa papa mo. please. Nakaluhod na ako. Huwag mo namang gawin to. Claire, ibigay mo. Inilabas kagad ng sekretarya ni Kaya ang property ng mansyon. Si Ma'am Kaya ang nagmamay-ari ng mansyon. Nandyan lahat ng katibayan. Malinaw na kasulat. Natigil sa paglaban si Conrad dahil binitawan nito ng 2 bodyguard. Ano? Anong ibig sabihin nito, Conrad? Biglaan ang pagluhod ni Conrad nang makita ang galit ng kanyang ama. Nasisiraan na ba itong asawa mo? Oh, Conrad, tinatanong ka ng mga magulang mo. Bakit ikaw mambibig mo? Oh, bigla kang lumuhod. Magdadasal ka ba? Magdadasal ka ba? Katulad ng naging reaksyon ni Diane, tila nakakita rin ng multo ang mga magulang ni Conrad nang makitang property ng mansyon. Imposible! Imposible na ang babaeng katulad mo ang nagmamay-ari ng mansyon! Hindi makapaniwalang sambit ng matandang Don. Nasa sinaunang panahon pa rin ba kayo? Sino may sabi na ang babae ay bawal at walang kakayahang magmay-ari ng mga ari-arian? Sabihin mo nga sa akin, ibinigay mo ba ang mansyong itong binili mo kay Kaya, Conrad? Galit at hindi pa rin matanggap na tanong ng matandang Don. Sagot! Baba, ano? Sasagot ka? O ihahampas ko sa'yo ang tungkod ko? Ibinigay ng mga magulang niya. Sabat ni Diana na naging dahilan para magulat at maibaling ng mga magulang ni Conrad ang tingin dito. Imposibleng siyang nagpundar niyan. Siguradong ibinigay ng mga magulang niya. Sabi ko na, ang basura, hindi nagsasalita. Gusto mo bang kumanta ako para masira din ang pamilya mo? Kaagad na ibinaling ni Diana ang atensyon kay Conrad. Pilit nitong pinapatayo ang kanyang asawa para hindi abutan ng tungkod ng Don. Tanga! Napakatanga! Sunod-sunod ang naging paghampas kay Conrad, kaya takot na lumayo si Diane dahil karga niya ang kanyang anak. Hanggang ngayon, wala ka pa ring napapatunayang, Conrad! Galit na sambit ng Don. Nag-iisa kang lalaki sa pamilyang ito, pero walang silbi! Anong maihaharap natin sa mga tao kapag kumalat ang balitang ito? Kaya pala matindi ang takot ni Conrad sa papa niya. Ma'am, Bulong ni Claire sa kanya. tinding humataw ng tungkod. Pero deserve niya. Hindi niya naranasang mahampas dati dahil ako ang naglilinis ng lahat ng kalat niya. Bago pa man malaman ng Don, nagawan ko na ng paraan. Kaya tama ka. Deserve niya talaga. Hindi totoo na hindi sa amin ang mansyong ito. Sabi ng Don niya na nakatulala na. Nagtagumpay ang anak ko. Nagkaroon na siya ng kumpanya. Pull out the share, Claire. Kaswal nitong utos sa kanyang sekretarya.
Siguraduhin mong walang matitira sa pamilya ng mga ingrato. Pabagsakin mo na rin ang kumpanya para wala na silang babalikan. Right away, ma'am. Wala pang ilang minuto. Sunod-sunod ang naging pagtunog ng cellphone ni Conrad. Kaya huminto ang toon sa paghampas sa anak na duguan na. Anong sabi? Nagawang makatayo ni Conrad sa kabila ng pinsalang natamo dahil sa matinding gulat. Papa, ano ang sabi? Bankrupt na ang kumpanya. Ano? Totoo ang sinabi ko. Bankrupt na ang kumpanya. Mama, Pa, Hindi ko maintindihan, anak. Mayaman ka na. Ang laki na ng kumpanya mo, kaya papanong mababankrupt? Naguguluhang tanong ni Doña Amanda. Anong kinalaman ng pagbagsak ng kumpanya mo sa babaeng ito? Naguguluhan ka pa rin ba, Doña Amanda? May pagmamalaking ngumiti si Kaya. Pinagbigyan ko lang kayo sa ilusyon ninyo dahil sa hiling ng anak nyo. Dahil pangarap ni Conrad na matawag na Don at Doña mga magulang niya. Binigyan ko siya ng mansyon dahil gusto niya magkaroon ng kumpanya. Ako ang naging pinakamalaking investor niya. Sa madaling salita, lahat ng meron kayo ay dahil meron ako. ikaw! Hindi makapaniwalang ipinanturo ng Don ang tungkod nito. Imposible na ang babaeng naging katulong sa mansong ito ay isang mayaman. Saan ang galing ang yaman? Hindi mo pa rin hubo matanggap? Ma'am, naiintindihan nila. Ayaw lang tanggapin. Umiiling na sambit ni Claire. Tingnan mo ang reaksyon nila. Akala mo nalugi. Sa mga susunod na araw, baka sa kalsada na kayo matulog. Malaki na ang naging utang sa akin ng anak nyo. Nakasulat yung lahat. Hindi nyo pwedeng sabihin gawa-gawa ko lang. Dahil may pirma mismo ng anak ninyo. Talagang aabot ba tayo rito? Kaya? Anong gusto mo? Patawarin ko kayo? Hindi ganyan ang pagmamahal, Kaya. Akala ko ba mahal mo ako? Bakit babawiin mo ang mga... Nagsimula ng lokohin mo ko. Dapat alam mo nang magiging kahihinat na ng relasyong ito. Alam mo na malaki ang pagkakautang mo sa akin. Ito pang magiging ganti mo? Huwag mo sa akin gamitin ang pagmamahal card na yan. Hindi na ako magpapakatanga. Kayo na nga itong pinakain ko. Hindi pa kayo nakontento. Nilapan niyo pa ang kamay ko. Kaya wala na kayong ibang dapat na sisihin. Kayo mismo ang humukay sa paglilibingan niyo. Lalong-lalo ka na, Conrad. Lalong-lalo ka na. Imposible na makabayad ako sa... Wala akong pakialam. Lukot mo? Plancha mo? Saan ko naman pupulutin ang 10 milyon, Kaya? Dahil malakas ang loob mo mong babae. Alam mo rin dapat ang gagawin kung paano ka makakabayad. Ibinalandra ni Kaya ang kasulatan ng mga utang ni Conrad. Sa loob ng 5 buwan, kailangang bayaran mo ang utang mo. Huling kabaitan ko na ito dahil tatay ka pa rin ni Avery. Pero kung hindi ka makakabayad, pasensyahan na lang tayo, Conrad. Ikaw ang nagsimula nito. Tatapusin ko. Kabaitan? Walang hiya! Walang hiya ka! Wala! Nanlaki ang mga mata ng Don dahil sa galit habang itinuturo siya ng kanyang tungkod. Bago pa man ito makalapit sa kanya, sapo na nito ang kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata nito habang hinahabol ang paghinga. Papa! Tumawag ka ng ambulansya, Conrad! Inatake ang papa mo! Umiling si Kaya at nagtuloy-tuloy palabas ng mansyon na parang hindi nakita ang pagkataranta ng pamilya ni Conrad dahil sa nangyari sa matandang Don. Anong susunod mong plano, ma'am? Nakadepende yon sa susunod din nilang gagawin. Bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa mukha ko, Claire? Ay! Kaagad ang naging pagwagwag ng kamay ni Claire. Hindi ho, ma'am. Ano nga? Pwede ko magtanong sa akin? Ma'am? Naisip ko lang, yung mga ibinigay mo kay Sir Conrad at maging sa pamilya niya, galing yung lahat sa pinaghirapan mo ng ilang taon.
Walang kahit na 5 duling na suporta mula sa pamilya mo, ma'am. Pero, bakit ganun mo lang kadaling ibinigay sa iba? Umiling si Kaya bago mapait na tumawa. Cliche pakinggan, pero lahat nagagawa ng isang tao para sa pagmamahal. Walang silbing katalinuhan kapag tinamaan ka ng pagmamahal. Kapag nagmahal ka, hindi mo na makikita ang moralidad mo. Kahit ang tama at mali ay magiging tama na lamang sa paningin mo. Let's go to my boutique, Claire. Butik po? Di ba nagtataka ka kung saan ang galing ang pera ko para tustusan sila Conrad? Ngayon malalaman mo na. Hindi ako nagkamali ng taong inidolo. The best ka talaga, ma'am. Otomatikong naglaho ang ngiti ni Kaya nang maalala. Siguro, kung hindi ko pinakinggan si Dad, nang iutos niya na itago ko kay Conrad ang business ko, baka nakuha niya na rin ito sa akin. Ilang taon akong hindi nakapagtrabaho. Lahat ng kinikita ng butik, wala akong nahahawakan kahit piso. I wonder kung gaano nakalaki ang kinita nito sa loob ng 1 taon. Ito ang sinabi ni Ma'am Guevara na naka-time deposit sa bangko? Gulat pa rin na tanong ni Claire. Oo, parang naging mga manghuhula ng magulang ko, Claire. Alam nilang maglolo ko ang asawa ko, kaya prinotektahan nila ako. 2 billion? Hindi makapaniwala ang tanong ni Claire. Bukod sa mga ginawang investment ng mom at dad mo, may nakabukod pang 2 billion mula sa time deposit, ma'am? Hindi maiwasan ni Kaya na wag mapangiti. Hindi nakapagtataka na ang mom at dad mo ang kinikilalang pinakamayamang negosyante dito sa bansa. They know how the money works. Kaya galingan pa natin, Claire. Kailangan makasabay tayo sa kanila. Yes, ma'am. Sumaludo pa ito kay Kaya. Paano niyo po nagawang maging successful ang una ninyong negosyo? Kung hindi alam ng marami na anak ka nga ng mga Guevara. Hindi ka bibiguin ng pagsusumikap at pagtitiwala sa sarili, Claire. Sa lahat ng pagsubok na darating sa iyo, ito ang magiging puhunan mo. Aaminin ko, may mga pagkakataong nagdududa rin ako sa sarili ko. Pero kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. Yun ang ginawa niya sa mga sumunod na buwan upang bigyan ng pangalang muli ang naiwan niyang negosyo. Katulad ng paniniwala niya, hindi siya kailanman binigo ng pagsusumikap na inaasahan niya. Congratulations, ma'am. This is our 3rd branch. Nagawa natin itong lahat sa loob lang ng 1 taon. Ilang designer na rin sa iba't ibang bansang gusto makipag-collaborate sa atin. They want us in. Glad to hear that, Claire. Ano na ang next plan mo po, ma'am? We will expand our market. We will go online. Online? Mas marami ang nasa middle class at bare minimum ang sahod, Claire. Katulad ng mayayaman, nangangarap din silang makapagsuot ng magagandang damit para maging presentable at magkaroon ng lakas ng loob na humarap sa maraming tao. Alam ko ang pakiramdam na kailangan mong ipitin ng mabuti ang kahuli-hulihang sentimo mo dahil may mas mahalaga kang kailangang bilhin. Hanggang sa hindi mo na napapansin, napapabayaan mo na pala ang sarili mo. Totoo nga na hindi biro ang pag-aasawa, ma'am. Hindi katulad ng mainit na kanin na pwede mong idura kapag napaso ka. Kaya ikaw, huwag kang magmamadali sa pag-aasawa. Piliin mong mabuti ang lalaking papapasukin mo sa buhay mo. Tatandaan ko po yan, ma'am. Samahan mo pala ako sa mall. Tulungan mo akong maghanda para sa first birthday ng anak ko. Ninang ako ha, ma'am? Oo naman. Ma'am, ayos ka lang? Kaagad na naglaho ang ngiti ni Kaya nang makita ang caller sa kanyang cellphone. What now, Conrad? Kaya, pwede bang kalimutan mo na lang ang mga utang ko? Nakikiusap ka ba? Kaya, hinahabol na ako ngayon ng mga pinagkakautangan ko. Hindi rin ako tinitigilan ng mga tauhan mo para singilin ang 5 milyon na kulang ko sa'yo. Nakatira na lang sina mama at papa malapit sa estero. Dahil nagtatago sa ibang mga pinagkakautangan ko. Hinaharas sila. Alam mo ba kung gaano kabaho sa lugar na yon? Hindi ko rin makita ang anak ko dahil wala akong maibigay na pera kay Dayan. Oh, akala ko ba mayaman ang babaeng pinili mo?
Niloko niya ako. Malaki ang utang ng dad niya sa pamilya mo. Dahil wala siyang matakbuhan. Ako ang nabiktima niya. Naiintindihan mo ba, Kaya? Biktima lang rin ako. Tapos ka na? Kaya? Ang dami mong sinabi. Pero walang kahit na ano akong narinig ng pangungumusta mo sa anak mo. Hanggang ngayon, sarili mo lang ang mahalaga sa'yo. Hindi sa ganon. Kapag hindi ko nagawa ng paraan ang lahat ng pagkakautang ko, makukulong ako. Mawawala ng tatay ang anak natin. Naisip mo sana yan bago ka magloko. Kaya, Kaagad na binabaan niya ng tawag si Conrad. Hindi ko siya ibablock. Paliwanag niya kay Claire nang makitang nag-aalala ito. Gusto kong marinig mula sa kanya kung gaano kamiserable ang buhay niya dahil sa maling taong pinili niya. Hindi matanggap ni Diana na miserable ang magiging buhay niya pagkatapos niyang gawin ang lahat para lamang makaangat muli sa buhay. Ang akala niya kapag nakuha niya si Conrad at napaikot ito sa kanyang palad, ay babalik ang karangyaan nakasanayan niya noon. Ano ba? Tanga ka ba? Pati ang pagsusuot ng maayos sa paa ko ng sapatos na yan, hindi mo magawa ng tama. Sorry po, ma'am. Anong klaseng sales staff ito? Walang ginawang tama. Nasaan ang manager mo? Ma'am, narinig mo ba? Gusto kong kausapin ang manager mo. I want you out of here. Dahil kung hindi, mawawalan siya ng isang loyal customer. Mas iniyuko pa ni Diana ang kanyang ulo. Kuyom niya ang kamao dahil naaalala niya ang aroganting sarili noong panahong meron pa siya ng lahat. Ganito rin siya sa babae, isang matapobre, at sa pagkakataong ito, siya naman ang nasa posisyon ng mga inapakan niya. Kasalanan mong lahat ito, Kaya. Gigil sa galit niyang sambit. Kung hindi nahuli ang dad ko, wala ako sa posisyong ito. kinakausap kita! Halos mabingi si Dayan dahil sa malakas na pagkakasampal sa kanya. Dama niyang matinding pag-ikot ng mundo niya habang nasapa ang pisngi dahil sa pagkagulat. Sir? Bingi ka ba? I told you! You're fired! Sir, kailangan ko ang trabahong ito. Kailangan ng anak ko ng gatas. Wala rin kaming kakainin kapag... Sa tingin mo may pakailam ako? Malamig ang naging tingin ni Dayan sa manager. Pakiramdam niya na mga sandaling yun ay isa lamang siyang ipis sa paningin nito na pwedeng tapakan ng kahit sino kapag gusto. Ano? Nagtanda ka na? Ay, deserve mo yan dahil kabit ka. Ano? Dapat ang mga kabit na katulad mo nilalason para hindi na kayo makahawa pa ng iba. Hindi kita kilala. Pero ang tagapagmana ng mga Guevara, ay, mali ka ng kinalaban. Nanginginig sa galit na mas naikuyom ni Dayan ang kamao niya nang mahinang sampal-sampali ng babae ang kanyang pisngi bago ito tuluyan na umalis. Nakita mo yon? Ganun dapat ang ginagawa sa mga kabit. Nakita mo yon? Ganun dapat ang ginagawa sa mga kabit. Narinig niya pang sabi ng customer habang patuloy ito sa pagtawa. Mga salot ang katulad nila, inaalis dapat kaagad para magtanda. Kaya Guevara. Gigil niyang sambit nang makita ang mukha nito sa isang advertisement. Bakit ang saya-saya mo? Sinira mong buhay ko. Kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Ipinapangako ko yan. Ipinapangako ko. Ano? May nauuwi ka bang pera? Galit na bungad ni Conrad kay Diana nang makauwi. Lasing ka na naman ba, Conrad? Ano? Sesermonan mo ako? Magtrabaho ka naman. Hindi pwedeng ako lang ang lahat ng sasagot sa mga gastusin. Dapat pinagtutulungan natin, Conrad. Bakit? Nagsisi ka na ba na ako ang pinili mo? Pagkatapos ng mga kademonyo ang pang-aakit mo. Miserable na ang buhay ko nang dahil sa'yo.
hindi ito mangyayari. Kung... Galit na pinaghahampas ni Dayan ang kanyang asawa. Ako lang ba may gusto ng lahat ng ginawa ko? Kung matino ka at tapat kang lalaki, hindi ka magpapaakit kahit ano pang pang-aakit ang gawin ko sa'yo. Tumigil ka! Sisiguraduhin ko magiging miserable ang buhay nating dalawa kapag hindi mo nagawa ng paraan. Ang problema ko, hindi ang ganitong buhay. Mas maganda pa ang buhay ng daga kumpara sa tinitirhan natin ngayon. Kasalanan mong lahat kung bakit ako nagkautang-utang. Ako ba ang nangutang? Pare-pareho kayong mga lalaki. Parehong-pareho kayo ni Dad. Kayo mismo ang gumawa ng problema nyo. Tapos isinisisi nyo sa iba. Pareho kayong sakim sa yaman. Mga sakim. Bakit? Ikaw, di ba? Galit na hinawakan ng madiin ni Conrad ang kanyang palapulsuhan. Lahat ng kasamaang ginagawa mo, bumabalik lang din sa'yo. Conrad! Galit na itinulak niya ito na naging dahilan para mapasalampak siya sa lapag. Walang pakialam na nagpatuloy sa pag-inom ng alak si Conrad. Pagpabayaran niyo ang pangmamaliit niyo sa akin. Matinding pangako ni Dayan sa kanyang sarili. Sisiguraduhin ko, pare-pareho tayong nasa ibaba. Ano binubulong-bulong mo dyan? Bilan mo ako ng alak! Walang pakialam na tumayo si Dayan at nag-alsa balutan ng mga gamit niya. Anong ginagawa mo, Dayan? Dayan! Nang maisarado ang bag, dali-dali ang pagsasarado niya ng zipper na kaagad na pinigilan ni Conrad. Tinatanong kita, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Lalayas ako. Hindi ganitong buhay ang pinapangarap ko. Hindi ako papayag na masunog sa impyerno na kasama ka. Hindi. Hindi ka aalis. Malakas ang naging pagtulak ni Dayan sa kanyang asawa. Dali-dali rin ang pagpulot niya ng boteng nakakalat sa sahig. Saka iyon inihampas sa pader, kaya nabasag yun at nagkaroon ng talima. Subukan mong lumapit, Conrad. Lapit! Sisiguraduhin kong babao ng patalim na to sa'yo oras na may gawin ka. Dayan! Papayagan mo akong umalis o pare-parehas tayong malalagutan ng hininga sa lugar nito. Akmang ilalapit pa lamang ni Dayan ang patalim sa kanyang liig nang pumasok ang tatlong lalaki sa tinitirhan nila. Conrad! At tagal mo kami pinahirapan. Dito ka lang pala nagtatago sa lunggang ito. Magpapatayan kayo? Gawin niyo yan kapag bayad na ang utang ninyo. Boss, Kitang matinding takot kay Conrad. sinabi ko nang wala pa akong pambayad. Bakit bang... Bago pa man maituloy ni Conrad ang sasabihin, kaagad na itinutok ng loan shark ang patalim na naagaw nito kay Dayan sa liig nito. Subukan mo magmatapa ngayon. Gigil na sambit ng leader ng sindikato. Ano? Bakit nabahag ang buntot mo? Boss, sa tingin mo nagbibiro ako? Sinasabi ko sa'yo, sa oras na hindi mo mabayaran ang utang mo, lahat ang mapapakinabangan sa katawan mo, kukunin ko. Kasama din bang mga mata niya? Siyempre! Iingatan niya. Puso at dugo. Kasali! Walang ititira! Ganoon na lamang ang naging pagtawa ng mga tauhan ng pinagkakautangan nila. Narinig mo ang sinabi ni boss? Malakas ang naging paghampas nito sa sirasirang lamesa gamit ang baseball bat. Magbabayad kayo, magkakaroon kayo ng malaking problema. Sagot! Wag! Wag! Mabilis ang naging pagluhod ni Dayan habang kitang matinding takot sa mga mata. Mayaman ang asawa ni Conrad. Mababayaran namin ang utang namin sa inyo. Bigyan niyo lang kami ng... Mayaman ang ano? Ako ba ang niloloko mo? Totoong sinasabi ko. Kabit lang ako ni Conrad. Ano bang sinasabi mo, Dayan? Tumahimik ka. Takot ka mapahama ka mag-ino mo? Tandaan mo, lalaki ang anak natin. Siya lang ang pwedeng magdala ng apelyedo mo. Ngayong mayaman pala si Kaya.
Sa tingin mo, papayag sila na hindi mabura ang duming katulad mo sa landas ng anak niya? Ang ayoko sa lahat ay niloloko ako. Hindi. Takot na sambit ni Diane. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ang asawa ni Conrad ay si Kaya Guevara, ang pinakamayamang pamilya dito sa bansa. Marami siyang pera. May charity event sila sa susunod na linggo. Kapag nasira namin ang pangalan niya, magkakaroon kami ng perang pambayad sa inyo. Diane, Ano? Galit na tanong nito. Ayaw mong gawin? Bakit? Sabihin mo nga sa akin. May gusto ka pa rin ba sa babaeng yon? Sumagot ka, Conrad! pwede ba Diane? Ilugar mo ang selos mo. At dito niyo pa nagawang mag-away? Galit na hinampas ng baseball bat ng boss na pinagkakautangan nila ang sikmura ni Conrad. Kaya naman ganoon na lang ang pagluhod ni Diane dahil sa matinding takot. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Nangangako kami. Babayaran namin ang utang sa inyo. Siguraduhin mo. May diing pinisil ng boss ang kanyang magkabilang pisngi gamit ang isang kamay lamang. Kapag wala kang nakuhang pambayad, Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. ibebenta kita. Maganda ang hubog ng katawan mo. May itsura. Mukhang alaga pa rin kahit nagkaanak na. Itiwan mo nga ako! Aba, palaban din. Huwag mo akong hawakan! Chill! Sabi ng boss na kaagad siyang binitawan. Malaki ang gikitaan ko sa'yo. Siguradong mababayaran ang kalahati ng utang ninyo. Bitawan mo sabi ako! Tumawa ng nakakaasar ang pinagkakautangan nila at papalabas na sana ng tirahan nila nang may maalala. Huwag ninyong subukang tumakbo. Sa oras na malaman kong lumipat na naman kayo ng tinitirhan, sisiguraduhin ko ang anak mo ang magbabayad sa kasalanan ninyong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hindi sila pinansin ng mga pinagkakautangan nila. Tumatawa lamang ang mga ito na lumapas ng kanilang bahay. Kasalanan mo ang lahat ng to! Masyado kang mayabang! Wala ka naman palang sariling pera! At ako bang sinisisi mo? Ngumisi si Conrad at hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit. Baka nagkakalimutan tayo. Inakit mo ako. Hindi magkakandaletse-letse ang buhay ko kung hindi ka dumating sa buhay ko. Nanlilisik ang mga mata ni Diane nang salubungin ang tingin ni Conrad. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya. Sisirain ko ang buhay niyo ni Kaya. Nasisiraan ka ng bait. Baliw ka na, Diane. Baliw ka na! Hihilahin ko kayo sa impyerno. Kapag hindi ko nakuha ang gusto ko, ipinapangako ko yan! Matinding paghahanda ang ginawa ni Kaya at ang kanilang team para sa gagawing charity gala. Malalaking tao ang dadalo, kaya naman gusto niyang makasigurado na perpekto ang lahat at hindi magiging dahilan ng isang pagkakamali para mapuna ang pangalan nila. Okay na bang guest list, Claire? Yes, ma'am. Halos lahat sila nag-confirm na a-attend. How about the guest table? Ayos na rin ba lahat? Wala tayong nalaktawan sa list? Yes, ma'am. Everything is perfect. How about the food? Baka may... Miss Kaya, relax. Everything is perfect, kaya wag po kayong kabahan. That's good to hear. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Kaya. Ayokong biguin sila dahil ito ang unang charity na ako mismong nag-arrange. Ang mga donor ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng pondo para sa mga tutulungan natin. They are here, Miss Kaya. Isa-isang nagdatingan ng mga inaasahang bisita ni Kaya. Karamihan sa mga yun ay sikat na personalidad sa bansa, habang ang iba ay may mga sinasabi rin sa lipunan. Kalaunan na puno ng tao ang pagtitipon, kaya nagsimula ng magsalita si Kaya. Hindi na bago sa inyo mga pinagdaanan ko nitong mga nakaraang buwan. Kahit anong tago ko sa dumi ko, siguradong nakarating na sa inyo ang bahong meron ako. So I'm here. So,
I'm not here to play the saint. Ayoko magmalinis. Katulad ninyo, nagkamali rin ako. Pinagsisisihan kong sinuway ko ang mga magulang ko. Sweetie, mangyak-ngiyak na sambita ng kanyang ina. Totoo ang mga lumalabas sa inyong balita. Lahat ng yon pinagdaanan ko sa pamilyang matagal kong inilaban. Lumaban ako ng lumaban. Sa pag-aakalang sa ganoong paraan ko lang mabibigyan ng buong pamilyang anak ko. Pero nagkamali ako. Makabago na ang panahon. Pero may diskriminasyon pa rin. Ang mga kababaihan ang isa sa mga higit na nahihirapan. Hindi ang panganganak, pag-aalaga sa anak, o pagkakaroon ng buwan ng dalaw ang masigit na nagpapahirap sa kanila. Kung hindi ang stigma ng babae sila. Sa simpleng dahilan na babae sila, kaya dalawang ulit na naging mahirap sa kanilang lahat. Hindi mo madadala ang apelyido mo. Kailangan mong iwanan ang pamilya mo. Bukod sa mga kasiguraduhang yon, hindi ka rin sigurado kung magiging maganda ang trato sa iyo ng pamilyang pakakasalan mo. Ano pa ba ang pwedeng isakripisyo ng isang babae? Tuloy-tuloy ang naging pagsasalita ni Kaya. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay galing mula sa kanyang karanasan. Kaya naman marami ang naantig sa kanyang mga sinasabi. Ito ang naging tulay para buksan ko ang Women's Foundation. Layunin nito na mas matulungan pa ang mga kababaihan na nangangailangan ng tulong sa mga katulad natin. Narito ang foundation natin para maging inspirasyon sa lahat na hindi maling magsimulang muli, na hindi sila nag-iisa dahil may kakampi sila. Bubuksan natin ang isang pinto kung sakaling pagsarahan sila ng isang. Sinungaling ang babaeng yan! Kumunot ang noo ni Kaya nang unti-unting makilala ang boses. Dayan, hindi niya halos ito makilala dahil sa laki ng ipinayat nito sa matinding pagbabago ng itsura. Anong ginagawa mo rito? Naniniwala kayo sa babaeng yan? Galit na idinuro siya ni Dayan. Alam niyo ba mga ginawa niyang kasalanan? Siya ang dahilan kaya muntik nang mamatay ang anak niya. Oh my God! That's headlines news. Ano gagawin natin? Puro mga importanteng tao ang nandito. For sure, magiging malaking gulo ito kapag naihimpi tayo. Sa tingin mo nagsisinungaling si Kaya? Tingnan mo, hindi nagsasalita oh. Paano kung... Kasalanan? Ngumisi si Kaya. Kung kasalanan ang pag-uusapan, patong-patong na ang sayo. Gusto mong isa-isahin ko? This is not about me. Then, what are you doing here? Tingnan niyo ang babaeng ito. Galit na idinuro siya ni Dayan. Akala mo isang santa kung magbalandar ng yaman niya. Pero ang totoo, tinitipid niya ang anak niya. Biglang nag-flash sa screen ang recording sa ospital kung saan natataranta siya dahil sa biglaang pamumula ng anak matapos bigyan ng gatas. Patayin niyo yan! Oh, bakit parang galit na galit ka? Gusto mo pang ipapatay ang monitor? Bakit? Takot kang malaman nila na isa kang pabayang ina na tinipid mo ang anak mo kaya... Husgahan mo ng pagkatao ko. Tawagin mo na ako ng kahit na ano. Pero wag mong idadamay ang pagiging ina ko. Dahil alam ng nasa itaas na ginawa kong lahat para mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Really? Sabihin mo nga sa akin, kung para sa lahat ng anak mo ang ginawa mo, bakit siya nagkakaganyan? Don't tell me. Matinding pagkagulat ang rumihistro sa mukha ni Dayan. Gusto mong patayin ang anak mo kasi ayaw na sa'yo ni Conrad. What? What a shocking revelation. What a shocking revelation! Do you think it's true? Para sa lalaki sasakripisyo niya ang kanyang anak? Posible. Alam mo naman kung gaano kayaman ang pamilya nila. Pwede nilang takpan ang baho nila kapag sumigaw sa iba. Shh! Baka marinig ka nila. Bakit? Isa bang hari ang lalaki ay pinagmamalaki mo, Dayan? May panguuyam na naging pagngisi ni Kaya. Diba? Nagpasalamat pa nga ako sa'yo dahil pinulot mo ang basurang itinapong ko. Hiling ko na magtagal ang relasyon nyo.
Delikado na kung makakahawa ang basurang katulad niyo sa iba. Alagaan niyo ang isa't isa, ha? Ang basura ay para lang sa basura. Investors, believe me! Puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig ng babaeng to. Huwag kayong magbigay sa charity fund sa kanya. Umiling si Kaya at blanko ang ekspresyon ng senya-senyang sekretarya para ipakita ang kabuuan ng footage. Matagal nang nakahanda yun para sa araw na yun. Oh my God! Gusto nilang tipirin ng bata kahit may nararamdaman na. Komento kaagad ng isang guest. Tawagin mo ang pediatrician ng anak ko. Mabilis ang naging pagpasok ng 5 nakaunipormadong medical team sa kwarto at bumati kay Kaya. Sila ang nakatalaga sa lahat ng pangangailangan ng anak ko. Hindi lamang 50,000 ang sinasahod ng isa sa kanila. Alam mo ba kung magkano ang gatas ng anak ko? At ano naman ang pakialam ko? Mahigit 100,000. Ganon kamahal ang gatas na iniinom ng anak ko. Ano bang pinagbibintangan mong tinitipid ko? Ano? You must be joking! Walang kamahal na ganyang gatas! We have one. It's my daughter. It's a certified organic, custom-formulated milk from Switzerland. She is my top pediatrician and my elite medical board. Kaya anong sinasabi mong tinitipid ko ang anak ko? Inupahan mo lang sila. Saan mo naman napulot ang mga artistang to, Kaya? Hindi kailanman pumasok sa isipan ko na tipirin ang anak ko, Diane. She deserves everything. She's the future heiress. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Mas nanlaki ang mga mata ni Diane. Bigla na lamang ang pagluhod nito habang tumutulo ang luha. Tumawag ka ng pulis, Claire. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng kasalanan niya sa loob ng kulungan. Huminga ng malalim si Kaya. Hindi pa ako tapos sa'yo dahil sa ginawa mong paninira sa pamilya ko. Pero dinagdagan mo kaagad ang kasalanan mo. Sa tingin mo, patatawarin pa kita? Hindi to pwede! Hindi to pwede! Tila nababaliw na sigaw ni Diane. Bakit lahat ng magagandang nangyayari nasa iyo na? Lahat kinuha mo? Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo! Pagbabayaran? Ngumisi si Kaya. Wala akong inutang sa'yo. Ako pa dapat ang maningil sa paninira mo sa pamilya ko. Kaya ngayon pa, sinabi kong magbabayad ka! Magbabayad ka! Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Bigla na lamang ang pagkuha ni Diane ng isang patalim mula sa table ng guest. Isasaksak niya sana yon sa kanya nang bigla na lamang humarang ang taong hindi niya inaasahang magliligtas ng buhay niya. Conrad! Gulat na tanong ni Kaya. Paano? I'm sorry, Kaya. Lumuluhang sambit nito kasabay ng pag-ubo ng dugo. Pinagsisihan ko ang lahat ng nagawa ko nang mawala ka sa akin. Saka ko naintindihan ang halaga mo. Kung hindi ako nagpadala sa mga sinasabi ng magulang ko, kung naging matapang lang ako at ipinaglaban kita sa papa ko, hindi mangyayari ang lahat ng... Shh! Sambit ni Kaya kasabay ng pagpunas ng luha ng asawa. Lumabang ka. Kailangan ka pa ng anak mo, Conrad. I'm sorry. Sambit muli ni Conrad. Alam ko na kaya hindi mo hinabol ang mga utang ko para sa'yo. Dahil gusto mo ng katahimikan sa buhay. Na kaya mong gumanti sa amin. Pero pinili mong manahimik para sa peace of mind mo. Sa tingin mo? Mabuti kang tao. Kaya nga kita nagawang lokohin. Nasaan ang ambulansya? Natatarantang sigaw ng isang staff.
Huwag niyong pakawalan ng babaeng yan. Kailangan niyang pagbayaran ng kasalanan niya. Bakit mo hinarang? Gigil na sambit ni Dayan kay Conrad. Hindi ka dapat humarang. Si Kaya dapat ang mamatay. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya. Huwag niyong bibitiwan ng babaeng yan. Mahal mo pa rin ba ang babaeng yan, Conrad? Sumagot ka! Pilit na nanlalapang tanong ni Dayan. Ginawa ko lahat. Kulang pa ba? Kulang pa ba? Ikaw ang pinili ko, Dayan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Pinili? Pinili mo ko dahil lalaki ang anak natin katulad ng gusto ng mga magulang mo. Pero papaano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo anak ang batang pinili mo? Nanlaki ang mga mata ni Conrad dahil sa kanyang narinig. Bigla na lamang ang pagsuka nito ng dugo. Nababaliw ka na. Hindi makapaniwalang sambit ni Kaya. Baliw ka na, Dayan. Nababaliw ka na. Dayan, Mas umupo pa ng dugo si Conrad. walang hiya ka. Makailang ulit pang naging pag-upo ni Conrad ng dugo hanggang sa malagutan nito ng hininga ng dilat ang mga mata. Hindi mo pa rin siya nakuha. May naagaw ako sa'yo, Kaya. Naipaghiganti ko na rin ang daddy ko. Magiging empyerno ang buhay mo. Isinusumpa ko. Kasabay ng pagdating ng ambulansya ay ang pagpasok rin ng mga pulis para pusasan si Diana. Time of death, 7:53. Sabi ng doktor, kasabay ng pagsasara ng mga mata ni Conrad. Habang nagkakagulo, tulala si Kaya dahil sa mga nangyari. Malayo na sa kanyang katawan ni Conrad pero tila hawak niya pa rin ito. Matagal din ang naging pagtingin niya sa dugo na nasa kanyang mga kamay. Ma'am Kaya, ayos lang po kayo? Tubig, ma'am. May pag-aalalang sabi ni Claire. Gusto mo pa bang magpunta ng... Kalmado at blankong ekspresyon ang naging pagduro niya sa mga nanghusga sa kanya at nagpalaki ng apoy na dapat ay mabilis na naapula. Lahat ng tinuro ko, gusto kong kansilahin niyo ang lahat ng transaksyon ng Guevara sa kanila. I want them out of my sight. Miss Kaya, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Alam niyo ang ibig kong sabihin. Ang mga katulad niyong dahilan, kaya maraming nasisirang buhay. Nakikiusap ako, Miss Guevara. Ikaw na ang bahalang magpauwi sa kanila, Claire. Yes, ma'am. Also, gusto kong imbestigahan mo kung totoong sinasabi ni Dayan. Ikaw na rin ang bahalang mag-asikaso sa magiging libing ni Conrad. Naging malalim ang paglunok ng sekretary niya. May gusto pa itong sabihin, ngunit pinigilan ang sarili. Ama pa rin siya ng anak ko, Claire. Ayokong kapag nagtanong sa akin ng anak ko, hindi ko alam ang isasagot. Dahil sa konsensyang nararamdaman ko. Nanginginig at nabaling ang tingin ni Kaya sa kanyang palad. Namatay siyang hawak ko. Nawalan siya ng hininga nang nasa tabi ko. Matapos ang libing ni Conrad, mabilis na lumabas ang investigasyon. Totoong hindi anak ni Conrad ang batang pinili nito, kapalit sa kanila ng anak niya. Nabalitaan niya rin na tuluyang nawala sa sarili si Dayan, kaya kailangan nitong ilipat sa mental hospital para hindi na makapanakit ng ibang preso. Lumipas ang panahon, 5 taon ang mabilis na nakalipas. Matapos ang ribbon cutting, natagpuan ni Kaya ang sarili sa labas ng foundation habang ang tingin niya ay nasa malaking barya sa gitna ng fountain. Bakit ko hinsibil sa gitna ng fountain, ma'am? Nung ginawa yan, wala kang ibang sinabi. Humigpit ang hawak niya sa 5 pisong barya na ibinato sa kanya ng dating biyanan. Ang bariyang ito ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako rito, Claire. Kailangan kong paalalahanan ng sarili ko na wala nang isang katulad ko na magiging mababang tingin sa sarili niya. Ma'am Kaya, Hindi na lang ako nabubuhay para sa sarili ko ngayon, Claire. Lahat ng desisyon ko, isinasaalang-alang ko na ang anak ko at ang mga magulang ko. Kaya kailangan ko mas maging malakas.
Kaya po ba lahat ng manliligaw ninyo ay tinatanggihan mo, ma'am? Tipid ang ngiti bago sumagot si Kaya. Sapat na sa akin ang anak ko ang nasa tabi ko, Claire. Ayokong dumating ang araw na maramdaman niyang magkaroon ng bagong pamilya. Pero hindi siya parte nito. Kaya kong mabuhay ng walang asawa. Pero hindi ko kayang ipagpalit ang anak ko sa isang lalaking wala akong kasiguraduhan. Ma'am, nahanap na po namin ang mga magulang ni Sir Conrad. Pangangalakal ang ikinabubuhay nila. Yun ang ginagawa nilang paraan suportahan ang anak ni Dayan. Katulad din po ng gusto mo, nabigyan na po namin sila ng suporta para makapagpatuloy sa buhay. That's good to hear. Kailangan niya ring paalalahanan ng sarili niya na ang anak ang dahilan kaya nakakapagpatuloy siya sa buhay. Lahat ng desisyong ginagawa, ito parating isinasaalang-alang niya. Sa pangalawang pagkakataon ng buhay niya, gagawin niya ang lahat para makabawi sa mga magulang na dating tinalikuran niya. Mas humigpit ang hawak ni Kaya sa 5 pisong bariya. Sa pagkakataong yun, maluwag na sa kanyang dibdib nang itapon ang 5 piso. Hindi na siya mabubuhay sa nakaraan. Lagi niyang paghahandaan ang kinabukasan. Sa ganoong paraan, makapagpapatuloy siya sa buhay nang walang inaapakan. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo. Kung kayong tatanungin, anong aral ang tumatak sa inyo sa kwento natin ngayon? Paki-comment sa comment section ang inyong magiging sagot. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw!